Sa gitna ng makapal at mapanganib na gubat ng Vietnam, nagsimula ang isang tunggalian na hindi nakita ng karamihan, ngunit naramdaman ng iilan. Dalawang sniper ang naghihintay sa tamang oras, parehong handang pumatay, pero pareho ring nangangamba na sila ang unang tatamaan. Ang isa ay US Marine sniper, matagal sinanay para maging eksakto at disiplinado sa bawat bala. Ang kabila naman ay Viet Cong sniper, mas bihasa sa lupaing tinitingnan niya bilang sariling likod bahay. Alam nilang pareho, isang maliit na pagkakamali, maaring magtapos sa misyon, ang laban at ang buhay. Noong kasagsagan ng Vietnam War, ang mga sniper ay hindi lamang basta sundalo, sila ay mga espesyalista sa pagmamasid at pagtiyak. Ang US Marines ay tinuruan ng matinding kalkulasyon, hangin, distansya, kalambutan ng lupa at paggalaw ng target. Samantalang ang Viet Cong ay umaasa sa pulso ng kagubatan, sa ingay at katahimikan at sa instinct ng panggabing mga naso. Para sa kanilang dalawa, hindi lakas ang laban, kundi pasensya. Sa loob ng 3 oras, hindi gumalaw ang US sniper, naghihintay ng kahit isang maliit na senyales ng paggalaw sa kabilang panig. Samantalang ang Viet Cong sniper nananatiling nakalubog sa damuhan, halos hindi humihinga para hindi mahalata ang buhay. Naririnig nila ang mga kuliglig, ang pagbagsak ng dahon at ang malayong putok mula sa ibang labanan. Alam nilang hindi sila pwedeng maging padalos-dalos. Para sa US Marine, ito ay tungkulin, karangalan at utos. Para sa Viet Cong, ito ay lupa, pamilya at pagkakakilanlan. Magkaiba sila ng paniniwala, ngunit pareho silang kinatatakutan, mamatay na walang nakakaalam ng pangalan. At nang sa wakas, gumalaw ang isang ibon mula sa malapit na puno, pareho silang sabay na tumingin. Sa isang idlap, parehong tumutok ang kanilang mga scope, naghahanap ng pahiwatig kung saan magmumula ang una at huling putok. Pero muling bumalik ang katahimikan, ang uri ng katahimikang mas malakas pa sa putok ng baril. At doon nila napagtanto, hindi nila kailangang makita ang isa't isa para maintindihan ang isa't isa. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa sino ang mas mahusay, kundi sino ang mas handang mabuhay. Hindi sila nagpalitan ng pangalan, hindi nagkamayan, pero pareho silang naiwan na may bagong paggalang sa isa't isa. At sa malamig na lupa ng Vietnam, ang tunay na kalaban ay hindi lang ang bala, kundi ang takot. Hanggang ngayon, nananatili sa kasaysayan ang kwento ng dalawang sniper na nagharap kahit hindi nakita.